Kabanata 7185. Ang aura na ito. Ito talaga ang kapangyarihan ng Grand Dao. Hindi napigilan ni Li Yifo ang pagkamangha nang maramdaman niya ang mala-apokaliptikong aura na ito. Nagsimulang tumibok ng pabago-bago ang kanyang puso. Ito mismo ang kapangyarihan ng Grand Dao na pinapangarap niyang makuha. Dati, kalahati lang ang paniniwala niya sa sinasabing kakayahan ng Heaven Spear Dao Sect na itulak ang mga tao sa antas ng Heavenly Sovereign. Ngunit para sa sarili niyang kinabukasan, nagpasya pa rin siyang sumugal. Kahit na ang nakataya ay ang buong Immortal Ascension Gate, wala siyang pakialam. Hanggat maaari siyang maging isang Heavenly Sovereign, maaari siyang lumikha ng isang bagong sekta na may mas malaking pamana. Higit sa lahat, sa halip na maitala ang kanyang pangalan sa kasaysayan bilang pinuno ng isang sekta sa marami, mas gugustuhin niyang makilala bilang isa sa iilan at makapangyarihang Heavenly Sovereign. Ngayon, dahil sa taglay na isang soberanong Panginoon tulad ni Feng Xinglai ang gayong dalisay na kapangyarihan ng Grand Dao, natitiyak ni Li Yifo na ang Heaven Spear Dao Sect ay may kapangyarihang tulungan siyang umunlad. At hindi lamang siya ang muling nabuhay sa tanawing ito, ang iba pang sumama sa kanya ay nakakita rin ng pag-asa para sa kanilang sarili. Patuloy na tumaas ng husto ang aura ni Feng Xinglai. Dumagundong ang kulog sa hangin. Kumislap ang kidlat. Kumalat ang malalaking luha sa kawalan. Maging si Miao Yin at ang iba pa ay bahagyang nanginginig sa harap ng napakalaking kapangyarihang ito. Ang aura na kanyang nilabasan ay nagmula sa kalooban ng Grand Dao. At sa harap ng kaloobang ito, lahat ng nabubuhay na nilalang ay pawang mga langgam lamang na may iba't ibang laki. Kahit ang isang kalahating hakbang na soberano sa langit tulad ni Li Yifo ay nakaramdam ng panginginig ng kanyang kaluluwa. Ito ang aura ng isang tunay na makalangit na soberano. Talagang plano ni Qi Yunao na ipasa ang kanyang buong pamana kay Feng Xinglai. Nagniningning ang mga mata ni Li Yifo. Naunawaan na niya ngayon ang proseso. Si Qi Yunao ay nagtanim ng kaunting bahagi ng sarili niyang asensya kay Feng Xinglai bilang isang Dao Seed. Kailangan lang ni Feng Xinglai na mag-cultivate ng normal at garantisadong mararating niya ang Heavenly Sovereign Realm. Sa prosesong ito, halos walang magiging hadlang. Hindi nakakapagtaka na napakalaki ng kanyang bilis ng pagsulong. Habang nagngangalit ang kanyang nakakatakot na presyon, ang kawalan ay umuungol na parang ito ay madudurog sa ilalim ng bigat na ito. Nakakahiya. Masyadong galit na galit ang binata at hindi napokus ang kanyang kapangyarihan. Kung hindi, walang paraan para manatiling nakatayo ang batang babaeng ito. Bumantong hininga si Li Yifo habang nakatitig sa nagngangalit na mga alon ng Qi. Tama si Ziyan. Una, ang kapangyarihang ito ay hindi kay Feng Xinglai, na nangangahulugang nahihirapan din siyang kontrolin ito. Pangalawa, sa ganitong nagwawala na estado, mas lalong bumaba ang kanyang kontrol, na nangangahulugang hindi niya maayos na maitutuon ang kanyang kapangyarihan. Malakas ang kanyang aura, ngunit ang kanyang paggamit ng enerhiya ay hindi gaanong mahusay at hindi gaanong epektibo kaysa sa dapat sana. Gayunpaman, halos nawala ng hininga ang mga disipulo ng akademya dahil sa nakakatakot na pressure na ito. Nanginginig sila hindi dahil sa takot, kundi dahil lahat sila ay mga nilalang na ipinanganak mula sa Grand Dao at naninirahan sa loob ng Grand Dao. Kaya naman, ang kapangyarihan nito ay automatikong pumukaw ng isang pakiramdam ng paggalang na hindi nila mapigilan. Ito ang dahilan kung bakit walang pakialam ang lahat ng nasa ilalim ng makalangit na soberano. Hindi ito usapin ng kakayahang lumaban. Walang sino man ang maaaring tumawag ng kagustuhang lumaban. Nakakakilabot na kapangyarihan. Mabuti na lang at nagawa siyang galitin ni ate at gawing hindi matatag ang kanyang Dao Heart. Kung may tutuon niya lang ang kapangyarihan ng kanyang nasasakupan, mas malakas pa ito kaysa sa nasasakupan ni Li Yifo. Tumango si Miao Yin sa sarili. Palagi niyang pinapaunlad ang kanyang lakas sa mahinahong paraan. Ngunit ngayon ay tila napakaraming pagkakataon na ang nalagpasan niya para lumago dahil doon. Ang kanyang kontrol sa larangan ng digmaan at sa puso ng mga tao ay malinaw na kulang kumpara kay Ziyan. Tunay ngang matalas ang paningin ni Ziyan. Agad niyang nakita ang pagkatao ni Feng Xinglai at ang kahinaan sa puso nito, at kumilos siya ng isinaalang-alang ang mga bagay na ito.
Kung hindi dahil sa kanyang mga laro sa isip kanina, sino ang mag-aakala na kaya nilang labanan ang pressure na ito? Kung tungkol naman sa pakikipaglaban sa kanya, biro lang sana iyon. Ito ba ang landas na inihanda ni Chi Yunao para sa iyo? Malakas ito, pero hindi ikaw mismo ang pumili ng landas na ito. Gaano man ito kalakas, mananatili kang isa lamang puppet na hinihila ng ibang tao. Nanatili roon si Ziyan ng matatag. Sa hindi malamang punto, isang higanteng figure ang lumitaw sa likuran niya. Ang higanteng figurang ito ay isang babaeng walang kapantay ang ganda. Mukha siyang dalisay at malalangit na parang isang immortal, ngunit ang itim na chi at malademonyong apoy na nagliliyab sa paligid niya ay nagpamukha sa kanya na parang lumabas siya mula sa ilalim ng lupa. Isa ba siyang immortal, o isa ba siyang demonyo? Hindi masabi ng mga tao. Ngunit dahil sa kanyang mahabang buhok at damit na nililipad sa hangin, taglay niya ang walang kapantay at walang kapantay na aura ng isang walang kapantay na soberano. Ang mabangis na aura ni Feng Xinglai ay ganap na naharangan ng aura ng higanteng figurang iyon. Hindi niya kayang maapektuhan si Ziyan. Isa ba itong manifestasyon ng batas? Hindi, ibang-iba ang pressure. Iba rin ang mga pagbabago-bago ng aura. Sa sandaling lumitaw ang figurang ito, lahat ay nagsimulang magkomento tungkol dito. Hindi nila matukoy kung ano ang figurang ito. Walang makakapagsabi kung siya ay isang manifestasyon ng batas o ang manifestasyon ng isang banal na pamamaraan. Sa anumang kaso, nagawa nitong labanan ang kapangyarihan ni Feng Xinglai. Teka, tingnan mo ang cultivation niya. Sigaw ng isang tao, at sa sandaling iyon, napansin ng lahat na ang cultivation ni Ziyan ay biglang lumago mula sa ika-6 na heaven stage hanggang sa ika-9 na heaven stage. Ang cultivation base ng isang tao ay maaaring matukoy batay sa ilang mga salik, tulad ng kanilang energy signature, ang mga pagbabago-bago ng espasyo sa kanilang paligid, ang paraan ng pag-uugali ng mga batas ng mundo sa kanilang paligid, at iba pa. Siyempre, kahit sa loob ng iisang realm, ang iba't ibang tao ay may mga aura sa iba't ibang antas, ngunit iyon ay usapin ng dami, hindi kalidad. Ang likas na kalidad ng aura ay pareho. Hanggat hindi nila itinatago ang kanilang cultivation base, kahit ang isang baguhan ay dapat na masabi ang kanilang realm sa prinsipyo. At natural, walang sino man dito ang isang baguhan. Kaya pala ang layo na niya sa unahan. Nabigla si Miao Yin. Talagang naitago ng maayos ni Ziyan ang kanyang kapangyarihan. Marunong ka talagang magbihis bilang baboy para kainin ang tigre. Kahit ako ay nagkamali ng husga. Tinutulungan ka ba ng Heavenly Devil Zither na itago ang aura mo? Sa kabilang panig, sa wakas ay tumigil sa pag-akyat ang nagngangalit na aura ni Feng Xinglai. Tila naabot na nito ang limitasyon. Umiling si Ziyan. Wala akong ginawang ganoon. Una, itinago ko ang aking kapangyarihan para makapiling ko ang aking asawa at makita kung ano ang pakiramdam ng maging isang normal na babaeng protektado ng kanyang asawa. Isa pa, kung sa tingin mo ay kailangan kong itago ang aking aura sa Heavenly Devil Zither, minamaliit mo ako. Bukod pa rito, naaalala ko ang isang taong nagsabing pipigilan nila ang kanilang cultivation sa gitna ng Sovereign Lord Realm para labanan kami. Pero ang isang taong iyon ay hindi naninindigan sa kanilang pangako, kaya pakiramdam ko ay hindi ko na kailangang itago pa ang aking lakas. Ikaw. Si Feng Xinglai, nakakabawi lang ng kaunting katahimikan matapos paganahin ang kanyang Grand Dao Rune, ay agad na muling nabaliw. Sa katunayan, dahil sa kanyang galit, inilabas niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at nakalimutang pigilan ang kanyang cultivation. Ngayon na itinuro ito ni Ziyan, parang isang sampal sa mukha ito, at ang lahat ng kanyang dating kay-abangan ay lalo lamang nagpatindi sa sampal na ito. Ang banal na pamamaraan ng pagsampal sa mukha ni Longchester ay talagang kakaiba at imposibleng maunawaan. Ngunit matapos ang mahabang panahon na kasama niya, natutunan ni Ziyan ang ilan sa kanyang mga kasanayan sa mas malawak na larangan ng pananakit sa mga tao kung saan ito masakit. Bukod pa rito, ang pagsasama ng mga Heavenly Devil Zithers ay nakaapekto rin sa kanyang karakter, na naging dahilan upang mas madali siyang makagawa ng ganitong uri ng kasamaan. Baliw, pwede ka nang mamatay. Muling nabaliw si Feng Xinglai at nagpakawala ng isang mabangis na atake.
Kinagat ng kanyang mga kamay ang kawalan, at sumiklab ang apoy ng Grand Dao mula sa kanya habang sumusulpot siya patungo kay Ziyan na parang bulalakaw. Kabanata 7186. Habang mabilis na gumagalaw si Feng Xinglai, ang kanyang marahas na aura ay nagdulot ng malalaking alon sa kalawakan. Saan man siya magpunta, ang kawalan ay gumuguho. Ang unang naramdaman ng mga tao ay ang pressure ng Grand Dao. Ang aura nito ang dahilan kung bakit hindi nila magawang gamitin ang kanilang lakas ng loob na lumaban. Boss! Gumawa si Ziyan ng mga selyo ng kamay, at biglang, hindi mabilang na mga kwerdas ng sitara ang pumuno sa langit at lupa. Natigilan si Miao Yin nang makita niya ang mga ito. Hindi ito mga bagong tali. Ito ang mga nasira kanina. Nakikita niya na ang mga tali na ito ang mga nawasak ni Feng Xinglai. Lumalabas na hindi naman talaga nasira ang mga ito. Nagkalat lang ang mga ito, naging manipis na sinulid, at nagtago sa kawalan. Ngayon, tinawag silang muli ni Ziyan. Lubos nilang hiniranggan ang daanan ni Feng Xinglai. Break! Umungol si Feng Xinglai at nagpakawala ng isang nakakapangilabot na suntok. Nagtagpo ang mga Grand Dao Rune sa kanyang kamao hanggang sa ito ay naging isang nagliliyab na araw. Boom! Nang inag ang langit at lupa, at nagulat ang lahat nang makitang si Feng Xinglai ay napatalsik pabalik ng lambat ng mga kwerdas ng sitara. Ikaw! Ninakaw mo ang diwa ng Grand Dao ko. Nabigla si Feng Xinglai nang maramdaman ang aura ng Grand Dao sa mga kwerdas. Natural lamang ito. Kung hindi, walang paraan na ang kanyang nakakatakot na atake ay maaaring naharang ng ganoon na lamang. Ngunit dahil doon, ito ay kamangha-mangha. Napakayabang mo talaga. Sa tingin mo ba ikaw lang ang nagtataglay ng Grand Dao Essence sa Sovereign Lord Realm? Nakatayo lang si Ziyan doon, habang ang kanyang lilang roba ay kumakaway sa hangin at ang malamig na paghamak ay makikita sa kanyang mukha. Mayroon ka ring Grand Dao Essence. Paano nangyari iyon? Sigaw ni Feng Xinglai sa galit. Hindi niya matanggap ang ganoong bagay. Mas gugustuhin pa niyang paniwalaan na ninakaw ni Ziyan ang kanyang Grand Dao Essence. Tutal, ang Grand Dao Essence na ito ay isang bagay na ibinigay sa kanya ni Chi Yunao, hindi isang bagay na naunawaan niya ng mag-isa. Kung nakuha ni Ziyan ang sarili niyang Grand Dao Essence mula sa sarili niyang pangunawa, hindi ba ibig sabihin noon ay basura siya kung ikukumpara? Na ang landas na ginawa ng kanyang Panginoon para ihanda para sa kanya ay isang biro lamang. Walang pakialam na sinabi ni Ziyan, talagang minamaliit mo ang iyong sarili, at minamaliit mo ang mga bayani ng mundong ito. Alam ng lahat na ako ang Panginoon ng Heavenly Devil Zither, ngunit hindi nila alam kung bakit ako ang pinili ng Heavenly Devil Zither bilang Panginoon nito. Alam mo, nabilanggo ako ng Zither sect sa loob ng 3 taon. Nabitay ang buhay ko, at ang asawa ko ang nagligtas sa akin. Kung hindi, patay na ako. Bilang resulta, iniisip ng mundo na ako ang tipo ng tao na kailangang maligtas. At sa totoo lang, pagkatapos kong maranasan ang naranasan ko, nakita ko na ang asensya ng mundong ito. Ngayon, sana ay sumandal na lang ako at umasa sa aking mapagmahal na asawa para protektahan ako. Sa kasamaang palad, ang aking asawa ay nasa isang liblib na lugar ngayon, at ang aking nakababatang kapatid na babae ay hindi pa rin lumalaki. Bilang kanyang nakatatandang kapatid na babae, napipilitan akong lumaban. Isa pa, hindi ko inakalang ang mga music hero ay hahamakin ng ganito. Iniisip pa nga ng ilang tao na kailangan kong nakawin ang diwa ng Grand Dao ng iba. Walang ideya ang mga taong iyon na ang isang tunay na henyo sa langit ay minamaliit ang mga nagpapakita ng kapangyarihang Dao ng walang sariling marka sa pag-iisip. Kahit na may magmakaawa sa kanila na tanggapin ang gayong kapangyarihang Dao, hindi nila ito kailanman tatanggapin. Bakas sa tono ni Ziyan ang paghamak. Masakit na halata na hindi niya itinuturing na karapat-dapat si Feng Xinglai sa anumang pamantayan. Anong kalokohan? Nagbubunsod ka ng mga kasinungalingan para guluhin ang puso kong Dao. Dapat kang mamatay para sa iyong mga kasalanan. Sigaw ni Feng Xinglai. Binalot ng mga Grand Dao Rune ang kanyang katawan na parang baluti sa labanan. Muli siyang sumugod. Kalokohan. Isa ka lang puppet ng Panginoon mo.
Paano magkakaroon ng pusong daw ang isang tulad mo? Senggal ni Zian. Marahang ikinumpas niya ang kanyang kamay sa ere. Nanginginig ang mga kwerdas ng sitara, at ang bawat 10 kwerdas ay nagsanib puwersa. Nagsama-sama ang mga ito upang maging isang napakalaking lambat. Boom! Isang malakas na pagsabog ang tumama sa lambat ng atake ni Feng Xinglai. Muli siyang napaatras, sa pagkakataong ito ay mas lalo pang lumakas. Naririnig naming mga tagapagsanay ng musika ang musika ng langit at lupa. Kami ang pinakamalapit sa Grand Dao. Sa kasamaang palad, dahil sa kaguluhan ng mga Heavenly Dao, maraming uri ng ingay ang gumugulo sa amin, at ang aming landas ay hamina. Ngunit kahit na ganoon, hindi ko matiis na hamakin ng mga katulad ninyo. Panahon na para ipakita sa mundo kung ano ang isang tunay na tagapagsanay ng musika. Muling dumampi ang mga kamay ni Zian sa hangin. Muling nagtagpo ang mga bagong nabuong kwerdas, at ang kanilang bilang ay nabawasan sa 10. Nang inag ang mga bagong kwerdas ng sitara, at sumabog ang mahiwagang musika ng Grand Dao. Isang nakakatakot na presyon ang nagpang-inag sa kalangitan. Nagbago ang ekspresyon ni Feng Xinglai dahil sa aura na ito. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naniwala na siya na ang kapangyarihan ni Zian bilang Grand Dao ay hindi ninakaw sa kanya. Ang kapangyarihang ito bilang Grand Dao sa mga kwerdas ay lumalakas ng gusto kaya't sumasailalim ito sa isang kwalitatibong pagbabago. Sa madaling salita, ang kanyang Grand Dao aura ay naiiba sa kanya sa paraang hindi niya kayang mabawi. Hindi maganda. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Feng Xinglai nang maisip niya ang isang bagay. Bigla siyang gumawa ng mga hand seal, at isang napakalaking espada ang biglang tumusok kay Zian. Ang espadang ito ay puno ng kapangyarihan ng Grand Dao, at tila kayang hiwain ang mismong tela ng realidad. Sa wakas ay hindi na nagpipigil si Feng Xinglai. Ginagamit niya ang kanyang personal na pamamaraan ng banal na batas, isang espada na hindi lamang nagtataglay ng kapangyarihan ng batas kundi pati na rin ng kaunting kapangyarihan ng Grand Dao. Sa simula, dahil sa kanyang pagmamataas, hanggat pinipigilan ni Zian ang paggamit ng kanyang mga banal na pamamaraan, magpipigil din siya. Kung hindi gagamit si Zian ng sandata, hindi rin niya gagawin. Iyon ang kanyang kita. Ngunit ngayon, wala na ang lahat ng iniisip tungkol sa isang kita. Huli na. Malamig na ngumiti si Zian. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay, at muling nagsanib ang mga kwerdas ng sitara. Bawat 10 kwerdas ay naging isang kwerdas, na humahabi sa isang bagong lambat. Ang higanteng espada ay tumama sa lambat, at kahit na ang lambat ay nanginig ng malakas, hindi ito nabali. Gayunpaman, kapwa sina Zian at Feng Xinglai ay natalo sa pagkakataong ito. Tuluyang nagbago ang ekspresyon ni Feng Xinglai. Bago pa man siya makasagot, muling dumampi ang mga kamay ni Zian sa ere. Agad na nagsanib puwersa ang 500 kwerdas ng sitara at naging 50. Bagamat ang mga tali na ito ay walang partikular na nakakabit, ang mga ito ay kasing higpit ng mga tali ng pana. Nanginginig ang mga ito, na nagdulot ng hindi mabilang na nakakatakot na mga bitek na kumalat sa hangin. Nang ipatawag ko ang unang kwerdas ng sitara, dapat ay inilabas muna ang lahat ng iyong kapangyarihan. Gamit ang sarili mong kapangyarihang Dao, dapat ay ikinalat mo na ang kapangyarihang Dao sa aking mga kwerdas, para hindi ko na ito mabago pa. Sa kasamaang palad, masyado kang mayabang at hindi mo napansin ang pagbabago-bago ng kapangyarihang Dao sa aking mga kwerdas. Nang magkaroon na ako ng 500,000 kwerdas, ang iyong pagkatalo ay tiyak na mangyayari. Habang sinasabi niya ito, kumaway muli si Zian, at muling nagsanib ang mga kwerdas. Ngayon, 5 kwerdas na may iba't ibang kulay na kwerdas na lamang ang natitira, ngunit kahit na 100,000 beses na mas kaunti ang mga ito, ang kanilang aura ay pumuno sa mundo. Ito ay makapangyarihan at sinauna, ang uri ng aura na tila lumalampas sa oras at espasyo. Ang aura na ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa kay Feng Xinglai. Sus Mariosep, may isang nakakatakot na nilalang sa tabi ni Long Chester. Aba, sinabi niya ngang minamaliit siya ng mga tao. Mukhang totoo naman. Hindi mabilang na tao ang nagulat sa kanyang kapangyarihan.
Ngayon lang nila naunawaan kung bakit nang ahas si Longchester na magtago habang may panganib na nakaambang mula sa lahat ng panig. Kahit si Feng Xinglai ay natakot. Ang nakakatakot na aura ng limang tali na ito ay parang isang balde ng malamig na tubig sa ibabaw ng kanyang mainit na ulo. Ngayon ay naunawaan na niya na nahulog na siya sa bitag ni Ziyan mula pa sa simula. Sinadya siyang kamuhian at paglaruan nito, lahat para makamit ito. Malinaw na kahit na naunawaan na ni Ziyan ang kapangyarihan ng Grand Dao, hindi niya ito lubos na nakontrol. Ngunit sa kanyang galit, hindi niya napapansin ang mga pagkukulang nito, at ngayon ay wala na siyang pagkakataong bumawi. Ngayon na ang limang tali na ito ay napaigting na, hindi na kailangang mag-alala pa si Ziyan tungkol sa kontrol. Tinitigan ni Ziyan ang galit na si Feng Xinglai at sinabing, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang huling bagay, ang mga bagay-bagay ay talagang pabaligtad. Hindi ako malakas dahil mayroon akong Heavenly Devil Zither. Pinili ako ng Heavenly Devil Zither dahil malakas ako. Biglang gumawa ng mabilis na kilos si Ziyan, at isang asul na tali ng sitara ang pumihit bilang tugon. Ito ay naging isang banal na latigo na lumilipad patungo kay Feng Xinglai. Napaungol si Feng Xinglai at nagpakawala ng isang suntok, ngunit ang buong braso nito ay nabasag ng tali.